City, Isabela, tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na enjoy niyo po itong weekend na ito at nawa ang inyo pong mga pinlano ay hindi po mathwart ng mga iba't ibang mga klase ng mga hadlang. At kayo po ay magkaroon ng opportunity para humamahinga, magkaroon ng bonding, or matapos so ang mga kinakailangan tapusin ngayon pong weekend na ito. Dahil nga po tayo ay nasa buwan ng February, sinimulan po natin last weekend ang tungkol sa relationships. Pero ang ating discussion last weekend ay may kinalaman po sa ugnayan ni Abraham sa Panginoon, yung kanyang friendship with God. Ang atin naman hong pag-uusap ngayon ay may kinalaman naman po sa ugnayan ng mga mag-asawa. At ang atin hong pag-uusapan ay yung material po na Together for Good. Ano ho ba ang nilalaman nito at ano ba ang mga prinsipyo na pwede nating makuha? Well, yan po ang ating bibigyan ng pansin ngayon pong umagang ito. Ang sabi po ni Ruby D, maganda ho ang kanyang quotation. The divorce rate would be lower if instead of marrying for better or worse, people would marry for good. Alam nyo kasi lalong-lalo na po ito'y isang material na galing po sa kanluraning bansa. Ang typical na pananaw ay 50% of all marriages will eventually end up in divorce. Pagka yun po ay somehow yun na lang ang ina-anticipate mo, magkakahiwalay din pala. Magkakaroon lang din pala ng diferensya na magiging daan para hindi na po maituloy ang pagsasama. Mukhang parang predictive na doon ho papunta talaga. On the other hand, sa halip na ang iniisip mo lang ay yung betterment, ibig sabihin yung ikagugusto mo lang o ikaiinam na iniisip mo na kalagayan doon sa iyong relationship or baka mapunta doon sa hindi mainam. Ang sabi ho ni Ruby, di mas maganda siguro tingnan natin kung ano yung ikabubuti. Ano ho yung magpapaganda ng atin hong mga samahan. Dahil totoo naman po, ang relationships ay challenging. Wala akong perfect na relationship pa dito sa mundo. At kahit po ito ay ugnayang pangtao, talagang meron tayong tinatawag nating mga ups and downs at meron hong mga stresses and mga kung tawagin natin mga failures sa atin hong mga ugnayan. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos ay makakakuha tayo number 1 ng mga prinsipyong kinakailangan para tayo po ay magabayan sa magandang patutunguhan ng ating mga buhay, personal man o pang-ugnayan. At pangalawa, ma-inspire tayo every time that we feel discouraged, magkaroon po ng upliftment and encouragement coming from the Word of God. Well, ang una, Together for Good. Ano ho ba ang kagustuhan dito? Well, number 1, yung design ng Panginoong Diyos na ito po isang pagsasama that is going to be long-lasting. Na ito po ay isang lifetime na ugnayan. At yun ho, pagka ating binigyan ng pahalaga at pansin, yun hong disenyo ng Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay makikinabang. Sino pa ba naman na higit na nakakaintindi ng takbo ng buhay, maliban doon sa manlilikha, di ba? Na siya hong nagdisenyo kung paano mapag-iigi o mapagbubuti ang takbo ng buhay. Ang tao ay prone sa insecurities. Pero sa pamamagitan po ng paghahayag ng Panginoong Diyos ng mga kapamaraanan kung paano ang mga pagkukulang ay magagawa ng paraan, mapupunuan at magmamature tayo, somehow yun po ay magdudulot ng stability. Hindi man tayo perfect o ang relationships natin, pero iba na rin yung may stability ang atin hong mga pagkatao and eventually ang ating mga ugnayan. So hindi lang together for good, together for our good. Pag tayo po ay nag-uusap ng samahan ng mag-asawa, ang atin hong tatandaan, meron huyang kung tawagin natin ay tuwangan. Nagkakaroon po sila ng partnership. At yan po ay nakakabuti sa isa't isa. Halimbawa, pagka tayo po ay nag-establish o nagtataguyod ng ating mga sambahayan, mahalaga po yung pagtutuwangan, lalong-lalo na pagdating din sa area ng financial management. Very important po yan.
Nandiyan din po yung tinatawag nating pagtutuwangan pagdating ho sa pagtataguyod ng atin hong families sa iba't ibang mga aspeto nito. Whether yan ay for training or discipline, yan ay for health, at kung yan ay sa iba't ibang mga aspects pa, yan po ay napaka-importante. Kalakip din yan, di ba? Pag nagtutuwangan tayo, kasama rin ho yung mga domestic chores at yung iba't iba pang mga investments natin in order for this particular unit to survive. Kasi nga, gusto natin yung ating ikabubuti, pero ito po ay isang relationship. So, kinakailangan din ng investment natin kung paano pag-iigihin o pagtitibayin ang ugnayang pangpamilya at ang ugnayan at pagsasama ng mag-asawa. So, together for our good. Pag tayo po ay nagkakaroon ng mainam na relationship, it basically affects us in a positive way. Pag ito naman po ay hindi mainam na relationship, dala-dala rin po natin yan sa isip, sa atin hong damdamin, and definitely sa atin hong mga ginagawa. No? So nagkakaroon siya ng impact or effect sa atin. Yung isang magandang sinabi ni Stephen Covey ay ito po: I am convinced that if we as a society work diligently in every other area of life and neglect the family, it would be analogous to straightening deck chairs on the Titanic. Siguro sinisip niyo parang matalinhaga, Pastor. Well, pipilitin mo natin ipaliwanag sa akin ng pagkaunawa kay Stephen Covey. By the way, siya po yung sumulat ng 7 Habits of Highly Effective People, no? Naging bestseller ng mga ilang mga taon na nakakaraan. Pero ito yung sabi niya, ang lipunan daw kasi maraming pinagtutuunan ng pansin. Pwede hong ang pagtutok natin ay progreso. Wala namang masama. Kailangan ho talaga nagkakaroon ng development at progress. Hindi lang yung individual, kundi yung katayuan din ng isang lipunan. No? Kasi bahagi yun ng measure for success. Ano pa ang kailangan? Technology. No? So, ngayon ang ating pinag-uusapan is how we are, sabi nga natin, going to utilize yung, siyempre, nandiyan yung internet, nandiyan yung computers. Ngayon nga, pinag-uusapan ay artificial intelligence. Kung paano mapapadali, magiging efficient, at makikinabang ang takbo ng buhay ng tao. Kaya lang, ito po ay kung tawagin natin mga peripheral issues. Ito ay makakatulong pagdating sa trabaho, sa pagpapadali ng atin hong pag-engage sa day-to-day activities, at makakatulong po sa marami pang aspeto ng buhay. Pero kapag ka-relationship ng family ang pinag-uusapan, tututukan mo as human beings. Hindi mo pwede ipagkatiwala lang yan sa mga robots. Hindi mo pwede ipagkatiwala lang yan sa technology. Hindi mo pwede ipagkatiwala lang yan sa pagprogreso ng lipunan. Yan daw ay kinakailangan mong bigyan ng talagang tamang pagpansin at pagpapahalaga. Dahil kung hindi, ano daw bang nangyari sa Titanic? Hindi ba lumubog? Kapag hindi daw inasikaso ng lipunan, yun hong pagpapahalaga sa pamilya at sa mga ugnayan ng mga taong kabilang dito. Para ka daw nag-aayos ng mga upuan sa Titanic para mong pinununood ang kanilang eventually unti-unting paglubog. No? Yun ho malahil ang ninanais paunawa sa atin ni Stephen Covey. So, gusto natin na ang society hindi lang ho maging maganda progressively at technologically. Kinakailangan po nating tutukan yung tao sa loob ng lipunan. Hindi lang yung utilities ng lipunan. Sapagkat kahit gaano nakaganda ang mga bagay-bagay pagdating ho natin sa modernity, pero hindi ho ayos ang relationship at yun hong pagkatao ng mga individual who composes a society, ay sayang ho. No? Magkakaroon ho ng failure at makaka-apekto po yan sa general condition, hindi lang ng atin hong society, kundi ng mga individuals who are members of the families na hindi po magiging maayos. So remember that, no? Ang John 17 verse 23 ay nagpapaunawa ho sa atin kung papaano daw po gagawin ang tinatawag nating pagpapatibay ng relationship. Ito yung model din ng Panginoong Jesus at ng Diyos Ama. Ito mong sinabi dito. Bakit ho ito yung ating gagamitin? The same principle applies to human interaction. Anong sabi? I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So ano po makikita natin sa passage? Yung pagkakaisa ng Panginoong Jesus at ng Ama ay may kinalaman po doon sa kanilang
pagmamahal, no? At doon sa kanilang mga ginagawa patungkol doon sa paglalapit ng ugnayan at pagganap ng layunin. Sa atin ganun din ho. Gusto natin na maging matibay ang samahan. Love is very important. Yan po ay component. And then through that, magkakaroon ng coming together which is called unity. Now, pagdating po natin doon sa pangatlo, no, na pakinabang ng mainam na pagsasama ayon po sa itinatakda ng Panginoon, you will be together for others' good. Paano ho ba yan? Ang pagkakabanggit ho ng mga eksperto, ang mga miyembro ng pamilya, bagamat hindi perpekto, pagka ito po ay napagtibay ang samahan sa kabila ho ng mga rifts, mga conflicts at ng mga differences, ay magiging malaking tulong sa pagkatuto on how to be diplomatic. Ano ho ba yun? Yung concessions. Paano ba na sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, kaya pa rin magkaroon ng pagsasaayos? Paano ba pag nagkaroon ng failures ay magkakaroon pa rin ng moving forward na magkakasama? Paano harapin ang problema at matuto ng problem-solving skills? No? Yun po ay kabahagi nito. Ang banggit din, pagka tayo rin ho ay buo, no? Ito po ay nagbibigay ng security sa mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na sa mga anak. Hindi ba ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakahiwalay ng magulang ay nagdudulot po ng emotional trauma at ng psych pain sa mga anak. At yun po ay kanilang dinadala. Iba-iba ho ang kanilang mga processing niya. Minsan, ang tingin nila sila ang may kasalanan. So, merong blame for self. Minsan, galit sa magulang at bakit hindi kayo gumawa ng ayos. At lalong-lalo na kung may mga problemang ginawa. Kaya na-disrupt ang kanilang pamilya. So, meron hong blame na itinutuon doon ho sa kanilang authority figures, which are the parents. Or mga circumstances that basically, takes place sa buhay ng tao. No? Kasi may mga, kung tawagin na natin, may ups and downs ng buhay. Pag maganda ang takbo ng buhay, everybody's happy. Pag dumating po ang tragedies, ang mga circumstances na kung tawagin natin ay challenging or negative, minsan talagang it becomes very disruptive. So may mga pagkakataon, pag hindi ho talaga ito na deal ng maayos, kahit ang Diyos ay tinitingnan sa isang negatibong pananaw na bakit pinahintulot o idinulot ang pagkakasira ng pamilya. So, yun nga ho, pagka naging buo ang pamilya, no, lalong-lalo na, kung circumstances minsan wala tayong magawa, but there are decisions that we can make. If we make a good decision, especially to salvage or to keep the family intact, malaki daw may tutulong niya, lalong-lalo na sa mga components o mga individuals who make up a family. And then the fourth, together for God's good. Ano ho bang may dadagdag pa nating mabuti sa Diyos? Well, not necessarily na may dadagdag ka sa Panginoon, kundi yung mabuti sa pananaw ng Panginoon, maranasan mo. Di ba may binabanggit si Paul, ang mabuti, ganap at kaaya-aya ng Panginoon na gusto po niyang maranasan natin. So, ang Panginoon, gusto niya na yung plano na yun, maisakatuparan sa buhay mo at sa buhay ko. So, kapag tayo po ay nakasunod sa disenyo, syempre natutuwa ang Panginoon dahil nakikita po niya yung magandang kalalabasan ng atin hong mga tahanan, ng atin hong buhay bilang mga tao at syempre yung ating pagpapasalamat sa Kanya sa magiging magandang, sabi nga natin ugnayan at ibubunga ng relasyon ng pangpamilya. Now, pag pinag-uusapan po natin ang kalagayan po ng pag-aasawa, ano ho ba ito? Meron ang Pilipino na konsepto ng kasal-sakal. Yung iba ho, ang pagtingin nila sa marriage is very oppressive. Pero hindi. Sa Biblia, iba hong pagtingin. Marriage is a good gift from a good God. Ang pagiging mag-asawa daw ay isang mabuting regalo ng Panginoong Diyos na mabuti. Pero siyempre, hindi porke ito ay mabuti, ay wala po itong mga, kung tawagin natin, sangkap na nagdudulot ng disruption or pressures at problems. Broken tayong tao, ang situation sa lupa ay hindi pa po perfect. So may mga issues na kinakailangan tayong makita. At ito nga po, may tuturo naman at itinuturo sa Biblia. Paano po natin haharapin? Ano gagawin? So yung una ay differences. Yung pagkakaiba. Malaman natin na yung pagkakaiba ay talagang bahagi ho ng ating persona. Bagamat may similarities ang mag-asawa. Or sometimes, alam niyo yung inyong
pagiging opposite. Ay, meron nga kasabihan, opposite attracts, but you're not the same. At yun nga ho, two individuals who are different are going to basically migrate sa kanilang familiarity. Kung saan ka sanay, ano yung nagugustuhan mo, eventually, doon kayo istasyon. You feel secure there. Kaya alam ba kayong iyong familiarity and security ay hindi ho yun yung damdamin at karanasan ng iyong kasama. So how do you deal with differences? And the second is called drifting. Ano yung drifting? Yan yung kayo ay nagkakaroon ng movement apart. No? Mga pangarap, mga plano, mga gawi, yan po ay nagdudulot kapag hindi tayo napapagbantay na ang kalooban at ang ugnayan ng tao ay talagang sa halip na maging magkalapit ay naglalayo. So ang tanong, ano ba ang ating dapat gawin? Identify muna natin ano ang differences. Well, ayon po sa ilang mga eksperto, we have at least 5. Yung una, gender differences. Di ba naman ang pag-aasawa, di ba? Originally planned by God as a heterosexual union between a man and a woman. No? So, yun po, yung difference na yun ay magdudulot po ng tinatawag nating, sabi nga natin unfamiliarity at the same time, confusion. As much as meron tayong enjoyment or appreciation sa role ng bawat gender, pero siyempre, again, kagaya na nabanggit ko kanina, we usually migrate to the familiar. Yung design natin, minsan, naiisip natin, ba't hindi siya ganun? O ba't di siya ganito? Ayan. So, yung differences na yun based on gender is a reality. Yung pangalawa, life experiences. Nagsama kayo at minsan nga, ewan ko kung napanood nyo na yung pelikulang Jerry Maguire. Ang banggit ho na linya doon, you complete me. Hindi ho totoo yun. Dahil ang iyong mga kalagayang pangbuhay ay hindi kayang i-complete ng isang taong dadating lamang ngayon. Because you definitely had issues in the past, mga needs in the past. Pwedeng yan po ay mga kakulangan na naidulot ng iyong magulang, kakulangan na naidulot ng sirkumstansya ng buhay. At yung dumating, ngayon lang dumating. Meron siya mga bagay na idadagdag, pero hindi niya kayang punuan yung nakaraan. Meron nga ako kung binabasang book noon from Bill Hybels. Ang sabi niya, whenever you do get married, do not expect your partner to be your healer. Hindi siya gagamot ng iyong mga problema. He's there to be a lover or a spouse, but not your healer. Pag hinanap mo sa kanya yun, you will be frustrated because that's not his role in life. Hindi niya kayang gamutin na ang gumawa ng sugat at nagawa ng problema ay mga tao sa iyong nakaraan. Ang kanyang role ay asikasuhin ang kasalukuyan kung saan yung papel niya ang kanyang gagampanan and secure the future in relation to his responsibilities. So yung life experiences natin, nagdudulot po para hanapin natin o atin hong sabi nga makasanayan ang ilang mga bagay. And of course, two individuals coming from two different life tracts, no, ay talagang magkaiba ho ng patutunguhan. You have different personality types. No? May mga tao na on the go, may mga tao medyo slow, may mga tao na wait lang, may mga tao na tapusin na natin yung mga bagay-bagay na ito at hindi pwede pagpatumpik-tumpik. Siyempre, yung mixture niyan would definitely cause some tension. Ano pa ang ating differences? We have desires and expectations. No? Lahat ho tayo ay nagsiset ng goals. Kaya meron tayong ambitions, may dreams. Yan ho mga bagay na yan, ang direction mo So if you set a goal, yan po ang magiging takbo ng iyong buhay. Now, syempre, iba yung as a unit, may goal kayo. But as an individual, you're also setting goals. At may mga pagkakataon kaya nagkakaroon ng disruption yung teamwork is because of individual goals na pwedeng nagde-deviate doon sa original plan and purpose. No? So, desires and expectations, no? Yun po ay merong differences. And definitely yung family and cultural backgrounds play into this issue. Magkaiba kayo ng kinalakihang pamilya, ng kasanayan sa inyong naging nuclear family, at maging yung kultura na iyong pinanggalingan, may pagkakaiba rin dun sa taong iyong nakasama. So, yun po ay mga na-identify na common differences. Pero maganda yung sinabi ni Leo Tolstoy sa kanyang sinulat. What counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility. Ano ho ang kanyang naisabihin dito? Sa compatible na areas ng inyong buhay, wala naman kayong problema dun. Compatible na nga kayo So, comfortable kayo doon, secure na kayo doon, at yun yung may agreement kayo.
Paano ninyo ninanavigate ang buhay na kayo magkasama with the incompatibilities? Yun po ang challenge. At doon ho makikita if there will be a chance for success. So again, sabi ni Leo Tolstoy, what counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility. Tama, ano? So, tingnan po natin ang differences. Na-identify natin. So what do you do? Number one, you need to understand. Ang isa sa pinakamahirap pong gawin is to basically have empathy. Kaya nga pati yung unconditional love, which is basically the model na ibinigay ng Panginoon, ang hirap pong ibigay. Bakit? We're always interested in our needs, our desires, and the way we feel. And it's very hard for us to be considerate long-term. Siguro mga isa, dalawang pagkakataon. Pero hindi yung ganun. The relationship basically stretches while all of you are alive, na miyembro ng pamilya. Pag ang concession is only for one instance and not for a long period of time, hindi ko talaga magkakaroon ng coming together. So yung pag-unawa ay mahalaga. That's the starting point. Bakit siya ganyan? Ano ba ang dapat kong gawin? Yung pangalawa is to appreciate. Hindi naman porque magkaiba kayo at meron kayong, sabi nga, hindi pagkakaunawaan, wala namang magandang naidulot sa'yo yung individual na yung kasama sa pamilya. Meron. At yun ay dapat makita at sabi nga natin, highlight, no? Dahil pagka hindi, talaga naman, ang iyon na lang lagi nakikita yung negative, and definitely, that's something that you can basically focus on, and yun ho ang iyong pipilit at ipipilit na halukayan ng halukayan to your own detriment. Kasi sobrang emphasis dun sa negativities, ang magiging ending ay irritation and hopelessness. So, how do you deal with differences? The first one is you need to understand. And the second is that you need to appreciate. Ang Ephesians 4:16, no? Maganda yung binanggit ho dito sa atin ni Apostle Paul. Alam niyo, nakakatuwa ho itong pagbibigay sa atin ng paunawa ng banal na kasulatan patungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. Ang ipinapahiwatig sa atin ay nakakatulong ng husto sa kung paano ho natin pag-iigihin, no? Ang hindi perpektong mga pagsasama natin. Sabi ho dito, as each part does its own special work, it helps the other parts grow. So the whole body is healthy and growing and full of love. Now remember, ang pinag-uusapan dito ay isang kapulungan. At yung bawat membro nito, they're not perfect. Pero despite of the imperfections, how do they progress and how do they coexist? No? Yung coexistence is very important. Mabubuhay ako, mabubuhay ka together. Ang sabi niya, di yung bawat isa, gumawa kayo na inyong bahagi para ang kabuuan ay maging malusog at magkaroon na rin ng pagmamahal. Di ba? When you are doing your part at meron kang ini-invest sa relationship, that's going to help the relationship grow. Pagka yung isa lang may part at yung isa ay wala, that definitely would be a disadvantageous relationship kasi one benefits, the other does not. So one-sided yan. Yan ay tinatawag nating lopsided na ugnayan. At syempre, ang unconditional love cannot be had in that. No? So very important po na makita natin yung intention ni Paul. A Christian church does not mean a perfect congregation of people. Wala akong ganun. Ang sinasabi niya, because of the imperfection, the Lord is telling us, what do we need to do to address the problem? Yan po. So, the challenge is this. You have to be together, but it does not mean that you will be the same. No. So, togetherness does not mean that you will be the same. Si Henry Cloud, sa kanyang book na Boundaries in Marriage, meron po siyang isinulat. Couples often live out years of falsehood, trying to protect and save a relationship, all the while destroying any chance of a real relationship. Ano daw yan? Baka minsan we're majoring on the minor things. No? Kasi, yun na nga, gusto mong i-salvage or iligtas yung isang relationship. Ang problema, ang iyong mga nagagamit at nagagawa ay mga hindi serious at yung tinatawag nating actual na need ng relationship. Ano yung sample? Ito ho, babanggitin ko hindi necessarily mali, pero possible na ito ay factor. Anong ibig niya sabihin? And di ba minsan, yung pictures, lalo na pagka tayo po ay nagpo-post sa social media, ang gaganda ng pictures.
Pero hindi lang naman sa pictures, no? Hindi ko minamasama ang pagkuha ng litrato, ha? At yung pagpo-post ng pictures ng ating pamilya. But sometimes, the truth is hidden from, di ba, plain view. Ang ganda ng pictures. Ang ganda tingnan pagka nasa video o nasa still photo. Pero yung relationship behind the scenes is really struggling. So magkaiba yung picture. Minsan, ang pinag-perfect ay yung facade. Ibig sabihin yung panglabas, pinag-iigi, yung impression sa mga tao, pinapaganda, pero hindi tinututukan yung mga factors that really matter. Kamusta ang takbo ng buhay at kamusta ang relasyon ng mga tao sa araw-araw at aktual na pagsasama. Yun po yung point. No? So, we have to be truthful, we have to be realistic, and we have to deal with the real issues of life. Ang isa sa mga bagay na nakita natin from Bill Doherty sa kanyang sinulat na Take Back Your Marriage. Ito, very simple, very practical, and yet, ito pala ay isang magandang indicator din na hindi lahat nakapagbibigay ng pahalaga sa kalagayan ng yung needs o ng katayuan ng ating families. Ang sabi dito, if a married couple with children has 15 minutes of uninterrupted, non-logistical, non-problem-solving talk every day, I would put them in the top 5% of all married couples. It is an extraordinary achievement. So, isipin niyo yun, no? Hindi ho sobrang laki at tinding requirement yon or observation ni Bill Doherty. Ang sabi niya, kung meron daw mag-asawa na nakakapag-usap na hindi tungkol doon sa iba't iba pang mga concerns araw-araw. Ibig sabihin, kamusta ba yung babaunin ng mga anak, sino maghahatid, ano ba yung ating mga lulutuin, yung mga ganyan. Pinag-uusapan niya lang yung mga bagay na siguro magpapatibay at magpapatatag ng inyong ugnayan o samahan. You're just communicating and conversing. As a regular couple, parang ganyan. 15 minutes. Ano na daw nasa top 5%. Which means na itong simpleng requirement na ito ay hindi natutugunan ng maraming tao. Not many people communicate that long. Not many people communicate that often. And not many people consider communication as a serious need ng buhay ng pagsasama sa pamilya. No? So, ano ba ang kinakailangan? Can you spend at least 15 minutes a day for non-logistical talk? Pwedeng kamustahan lang yan. Di ba? How's your day? O, kamusta ng kalagayan mo? Yung ganyan. No? And then conversing about the interest of each other. Or can you spend one evening or half a day in a week? Or one day a month? Or one weekend a year? Ito daw ay basic things that if we can use as a proper maintenance for relationships would definitely make the relationship work better. No? So yun po ay surprising, no? A reality check sa kalagayan po ng buhay ng mga mag-asawa at ng pamilya. Now, si Oscar Wilde, meron po siyang sinabi. Ito yung sinulat about what he said. Ultimately, the bond of all companionship is conversation. Tama naman, no? Nabanggit din natin yan sa spiritual principles of prayer, di ba? Ang sabi natin, anong klaseng relationship ang walang communication? Kaya nga kung sa Diyos at sa tao yan, bakit nga ba sinasabi ng Panginoon, you have to pray? Because prayer is communicating with God. Ang sinasabi natin, I have a good relationship with God, but you're not communicating with Him. So that's not a strong relationship. Now, put that sa human-to-human interaction. Ganun din. Pag wala akong maayos na conversation, there's no communication, then the relationship is not really that strong. So, yun po yung sinasabi ni Oscar Wilde. Now, I want you to look at yung sinabi naman ni George Bernard Shaw. Ano ang sabi ni George Bernard Shaw? The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Most of the time, we thought na tayo ay nag-communicate na. Kaya lang, baka mamaya hindi. No? Pwedeng nag-iyakan lang kayo. That's not communication. That's expression of emotions.
nagsigawan kayo, galit kayo, at yun conflict. That's not communication. You may be in the same room for an hour, but wala namang discussion, walang communication, di ba? There's just the outpouring of emotions. Communication na ba agad yun? Hindi. That's expression. Naglalabas ka ng ng iyong saloobin o damdamin. May mga pagkakataon, ang mga bagay na ginagawa natin is actually not engaging one another. Di ba? Pwedeng nasa loob kayo ng isang tahanan. You may be supposed to be spending time with each other, but you're not discussing. Lalo na ngayon, ang dami ho nating mga kaagaw. Ano ho ba yun? Technology is one. Hindi ko sinasabing masama ang technology, but it can be a competitor sa atin hong communication. Bakit? Nasa loob kayo ng isang bahay, pero hindi naman kayo nag-uusap dahil bawat isa meron nung hinaharap na pwedeng television, gadget, at yung inyong ka-communicate, yung wala roon sa kwarto, yung wala roon sa bahay ninyo. So nandun lang kayo sa loob ng isang bubong. Kaya hindi ba yung observation nga ng isang author? Ganun din naman sa loob daw ng public transport. You are with people under one roof, inside one vehicle. But nobody's interested in the life of the other. So, you're still strangers. Parang ganun din daw. In the family, it can happen. You're under one roof. You're inside one house. On the other hand, pwede naman that you feel like you're with complete strangers kasi walang pakialaman. At yun nga ho ay isang malungkot na reality. So, yan po ang paalala sa atin ni George Bernard Shaw. You might have the illusion that you're communicating and it has taken place, but the truth is it's not really happening. So it's an illusion. Now, in communication, what is needed? Number one, you have to speak clearly. Kinakailangan sabihin mo ng malinaw kung ano yung dapat mong may transmit na message. So, yung pagiging malinaw, hindi ibig sabihin sigawan mo. Hindi ho yan sa paninigaw. Yung speaking clearly, you're able to say things respectfully and detailed na yung sinasabi mo ay makatotohanan. So, very important yan. Now, sabi dito sa Proverbs chapter 10, verse 19, the more talk, the less truth. The wise measure their words. So, kamusta ang ating communication? Kasi, ang sabi nga, di ba, sa communication, tone of voice, it matters. Choice of words, it matters. And your non-verbal behavior also sends signals. So, it also matters. So, napakahalaga niyan. And piliin natin yung makakabuti sa atin hong pakikipag-usap at pakikipag-relate sa atin hong mga kasama. Now, remember, in your relationship, sa inyong coming together as a couple, you have to think before you speak. Meron daw 5 na mga factors or elements that are important in communication. So, ang acronym is THINK. T-H-I-N-K. Number 1. Yun bang sasabihin mo is T? Is it true? Huwag dapat deceptive. At yun nga, hindi dapat evasive. It has to be truthful. Paano mo yung trust mabuo? And then second, letter H. Is it helpful? Nakakatulong ba ito? Kasi kung yung sasabihin hindi naman makakatulong, makakasama lang, baka kinakailangan pag-isipan mo muna bago mo pawalan yung mga salita at yung information yung babanggitin. Pangatlo, is it inspiring? Gusto ng tao yung meron din namang positibo and provides a sense of hope and na-affirm yung positive emotions, di ba? Rather than it's a put down, it's toxic, or ang mangyayari, parang nawalan ng loob yung kausap, di ba? It's disheartening. So, true, helpful, inspiring, letter N, is this necessary? Kailangan ba natin itong pag-usapan? Ano ba ang maitutulong nito at may contribute sa relationship? And then, letter K, kind. Pag nagsasalita ka, lagyan mo ng sangkap ng kindness. Kasi tao rin yung kausap mo May pagrespeto at mahinahon at mapagmahal na pamamaraan ng pakikipag-usap. Kasi anything contrary dun sa respeto,
pagmamahal at maayos na pakikipag-usap, nakakasakit yun. No? So think before you speak. Now, ano daw ba ang sabi ni Gottman and Levinson tungkol sa ratio ng positive to negative pag nag-uusap? Make sure na mas marami yung magaganda mong sinabi compared sa hindi maganda. The good ratio is 5-1. Nadamihan mo ng sangkap na mabuti. Yung positive ay 5. Hanggat maaari, you lessen the negative and of course, limit it to 1. So, ibig sabihin, dagdagan or be conscious na yung may inam na sinasabi mo, mas nakakahigit kaysa dun sa negatibo mong nasasabi. Bakit? The opposite is true. Di ba? Lalo na pagka hindi maganda ang damdamin, hindi maganda ang nakikita, hindi maganda ang mga kagawian, di ang ending ang nailalabas na salita. Kahit na minsan maganda sana yung motibo, masama yung at mali yung salita na lumalabas. Now remember, these are word ratio, no? So, positive to negative word ratio. So, 5-1. Baka mamaya pagbati, pangit, kamusta ka na? Hindi, bumati ka nga. Ang ganda ng tono ng boses. Yung word na ginamit mo to address the person is pangit. So, it's not a positive word. It's a negative one. Di ba? Yung ibang batian, pagmumura. Hindi ko positive word yun. So, remember, be mindful of your words. Kasi yun nga daw po, words matter. And speak clearly. Paano ko ba gagawin yan? Number 2, articulate your needs clearly. So may kailangan ka. Dapat magkaroon ka ng kapasidad at kakayahan para ito ay iyong mabanggit ng tama. And then third, kinakailangan, words matter. So maging maingat at maging conscious ka kung paano ka magpakawala ng salita, anong klaseng salita ang iyong gagamitin. Now, hindi lang po tayo merong usapin tungkol sa pagsasalita. Kinakailangan din, we have to listen carefully. Tama po ang inyong narinig. We have to listen carefully. Now, why do we have to do that? Kasi ang listening should be active. So, pag sinabi nating active listening, yan po ay may mga components. Ano ba yan? Tingnan muna natin sabi ni Stephen Covey. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Ano ibig sabihin nun? Well, ito daw nga ang problema daw sa ating pag-uusap. Baka hindi ka nakikinig para intindihin yung sinasabi at yung sa loobin at damdamin ng kausap mo. Ang iyong hinuhuli, iyong mali niya, o kaya kung ano yung kahinaan ng kanyang sinasabi, at bigla mong babanatan ng balikwas dahil argumento habol mo. Mali ka dito Yan, mali ka dyan ito sinabi mo na ito. Ganun ang mangyayari mo niya. So in the end, you're not communicating. You're looking for weak points because you're after a debate. Di ba? Yung pag nakikipag-debate ka, it's competition Sinong magaling? And then, ano yung mali ng kabila? Ano ba yung tama mo at ano yung kakulangan niya? Maganda na ang ending. So remember, ang gusto natin is to truly understand the other party. Not just simply knowing how best to reply sa kanyang mga sinasabi. So, it's not a competition. No? Hindi ho yan. Kumbaga ay pag-aargumento. Now, how do you listen to understand? Focused attention. Yung attention mo, itutok mo doon sa kausap mo. Kaya mo bang balikan yung sinasabi niya? Iniintindi mo ba yung kanyang sinasabi? Kasasabi pa lang niya, biglang may sasabihin ka na walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Or, tinanong mo siya, related din doon sa sinasabi na niya sa'yo. So, which means you're not focusing on what the person is saying. Ang lumilipad isip mo or walang concentration or focus, irritating yan sa kausap. May sinasabi ako, hindi pala iniintindi. So, that's part, no? So, there's a need for focused attention. Second, nagsasalita bigyan mo ng respeto. Do not interrupt. Kasi usually, part of the strategy to disrupt what another person is saying is to interrupt that person in mid-conversation. Hindi ba?
Pag pinag-uusapan po natin yung good manners and right conduct, that is actually bad manners. Bakit? May sinasabi, pakinggan mo muna. At wag mong guluhin yung kanyang pakikipag-usap, lalo na kung maayos naman ang pakikipag-usap sa'yo. So, do not interrupt. And then third, listen to emotions as well as words. Pakinggan mo yung damdamin at hindi lang yung kanyang sinasabi. Kasi may dahilan naman, may mga pagkakataon, yung kanyang pag-express ng kanyang sarili. Ba't ba siya nagagalit? Ba't ba siya naiiyak? Ba't siya naiirita? Ba't siya naiinis? Or ba't siya natutuwa? So, it's not only the words, it's also the emotions behind the words. So, very important yan. Also, in communication, it's very important to ask good questions. Yung una, you have to clarify. May hindi maintindihan, di bigyang linaw, di tanongin mo, ano ba ibig mo sabihin? And then probing, kung talagang kayo ay nagko-communicate, may mga times you would like to know more details, then you ask. Ano ba yung patungkol dito? Yeah. So, ibig sabihin yung conversation, it continues because nasasakyan mo. Because you are actually listening, you're concentrating, you're focusing, and you're truly conversing with the person. Hindi mo yan masasakyan at hindi mo mapupuntahan yung pupuntahan ng conversation. Gusto sanang mag-express ng kausap mo o i-express ng kausap mo if these details are not considered. So very important. Ask good questions. And third, ask your partner what they need from you. Ano ba kailangan talaga sa iyo? Kaya ka kinakausap o may sinasabi ay dahil merong gustong mangyari o gustong maipahayag. Si Paul Tillich, meron siyang sinabi, the first duty of love is to listen. So, ang pangunahing responsibilidad daw ng pag-ibig, makinig ka. Dahil sa pakikinig, na-enrich at na-enhance ang inyong samahan. So, yun po ay mahalagang elemento. So, gusto natin na hindi mag-drift ang ating home relationships. Yan po ang isa sa mga mahalagang bagay na kinakailangan magawa. Yun hong pag-i-strengthen ng ating communication. Sa susunod na weekend, ay atin naman hong tatalakayin yung pangatlo. Ito naman ay resolving conflict. Pag may conflict, sabi nga natin kahapon, ay realidad, At ngayon nga, nag-iisip tayo o nagbibigay tayo ng mga prinsipyo kung paano tulungan ng mga sarili natin para ito ay ma-lessen at ma-strengthen naman yung tinatawag nating communication to strengthen the relationship. Pagka may conflict, ano gagawin? Yan naman po ang ating pag-uusap next weekend. Ang paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap.
Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Siyang nagpasimula hanggang matapos.